Good morning po. Welcome po again sa Crucible tutorial po natin. So ngayong araw po nito, pag-uusapan po natin kung paano po ba gawin yung program, no? Yung isang part ng program. Doon po sasabi ko, yung sa output natin is may tatlong part na program tayo sa program. Yung pong pagkonekta natin kay device sa server natin. Yung pangalawa is yung pagkonekta natin sa database natin papunta sa application natin na local at saka online. And then yung pangatlo is yung paggawa ng application para ma-access ni client pag konektado sa ni server. So yan po yung pag-uusapan natin. Pero po, isa na po yung pag-uusapan muna natin. Yung doon munang kinokontrol natin, nire-remote natin, yung device natin, yung appliances natin, gamit yung laptop natin. So pag nag-success yun, so dalawa na lang yung kulang natin. Okay? So bago tayo mag-umpisa, sabihin muna natin ang 3 beses, ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. So ito po. By the way po, doon po sa wiring natin, kung paano natin kinokonekta yung Arduino Uno natin, at saka yung relay natin, no? Meron na po tayong nagawang lecture po dyan, no, sa first project natin. No, i-scan lang natin dito, type lang natin sa YouTube, no? Ito, type lang natin dito yung Crisvel. Ito po yung channel natin sa YouTube. So under Crisvel po, ito po yung title niya. So sa first project kasi natin, may 3 series lecture tayo doon, no? Yung pinapakita natin yung output, pagkatapos pinapakita natin yung wiring, and then yung last natin is yung paggawa ng program. So, yung sa wiring, tingnan natin si Crisvel, ha. Ito. Yung sa wiring, ito po yung schematic diagram. Yun po sa index niya, no? Simple tutorial wiring. Pag i-open natin, pinasayaw ang 220 VEC light bulb po gamit ang 5 VDC ng Arduino Uno. So, dito po, in-explain po natin kung paano i-connecta. Skip ad muna natin. Kung paano natin i-connecta yung Arduino Uno at saka yung relay. At saka, yung may outlet tayo, di ba? May dalawang outlet tayo. Ito po, may dalawang outlet tayo. Connecta natin kay relay. And then, from Arduino Uno, kinonekta natin papunta kay relay. So, dito po yon. Ito. And then, sinali po natin dito yung mga power source po natin, no? Dito po. Paano natin pinoprovide ng power source. So, para sa wiring po natin sa project na to, is balikan muna natin to, no? Tingnan natin to kung paano kinonekta. Ito po yung title, Simple Tutorial, Wiring, pinasayaw ang 220 VEC light bulb gamit ang 5 VDC Arduino Uno. So, sa second project natin is i-online natin, no? I-remote natin online yung mga appliances natin. So, ibig sabihin, doon po sa first lecture natin sa program na to, no, sa project na to is in-explain natin doon kung ano yung mga advantages yung ma-remote natin siya online. So yun po. Okay? So sa program natin, ito po yung goal natin ngayon. Ito. Play muna natin to. So ito po yung entire setup ng project natin, di ba? Pag matapos natin to, mayroon tayong client konektado sa server natin via internet if na-publish natin online. So, yun po. Yung client natin is si laptop, cellphone, or si desktop computer. Or pwede din naman si tablet as long as connected siya sa network and then the device or the client device or devices able to communicate with the server. And then si server naman, eto yon. So, yung wiring na sinabi ko kanina is ito yung from server computer natin papunta kay Arduino, papunta kay relay, at papunta sa devices natin. Yung devices natin, instead of refrigerator, ginamit natin for example is yung dalawang ilaw natin. Pero again, pag gumana yan, papalitan natin yan. So hindi yan, wala namang problema dyan sa connection natin since gumamit tayo ng outlet. So as long as meron tayong 220, pwede nating ilagay dito sa outlet natin at gagana yan, okay? So, yung gagawin natin is yung program. Yung program, ito po, sa pagko-communicate from server papunta kay, papunta kay devices natin. So, hindi lang muna natin i-online.
yung i-connecta natin yung online application sa database natin is sa ibang lecture naman yun, pagkatapos siguro nito, no? So, sa next lecture natin. So, yung gagawin natin, focus muna tayo sa remote console local natin. So, from computer to appliances. So, yan yung gagawin natin. Okay? So, open tayo ng application. Saan ba tayo gagawa ng program? Ng firmware natin. Okay, so dito tayo kay Arduino IDE. Okay, di ba? Dito tayo gagawa ng program. So, yung nature po niya is i-remote natin siya gamit yung case ng keyboard natin, no? Sa computer natin. So, ano pang mangyari? For example, pag pindot natin ng 1, no? Pag pindot natin ng 1, iilaw si appliances 1. Yun po. Pag pindot natin ng 2, pwedeng iilaw si appliances 2. So, sa programming kasi, may dalawang posible nating gamitin, no? Pwede tayong gumamit ng if-else function or pwede tayong gumamit ng switch function. So, dito po sa example natin, meron kasing template na dito sa Arduino IDE natin, yung switch function. So, siya po yung ginagamit pang control, no? Karaniwang ginagamit pang control. So, open muna natin si switch function. Saan ba? Ito, open. Basic. Ito sa control, no? Sa control, itong si switch case function po. May dalawa po dito, switch case 1 or yung una, and then si switch case 2, yung pangalawa. So, itong si switch case 2, ito po yung gagamitin natin. Open natin, ha? Ito. So, delete muna natin tong comment, no? Dito kasali sa ating pagko-compile. By the way, magnify muna natin para mas klaro siya. Okay po. So, ito yon. Saan ba si magnifier? Hindi pa lumabas, no? Ayun. Ayun, ito po yung program niya. So, again, may dalawang function tayo. Si setup, kung saan tayo nagde-declare sa program natin, at si void loop, kung saan natin nilalagay yung characteristics ng project natin. So, yan po. Na-explain po natin to yung sa introduction ng IDE or ng computer natin, no? Ng Arduino Uno pala. Meron po tayong introduction doon, so balikan nyo kung hindi nyo pa yun napanood, okay? So sa void setup, may dalawang party po dito, kung nakita nyo. First part po is ito, yung serial.begin. Ibig sabihin, ini-initialize niya po yung serial communication port natin, no? Mayroon kasing exchange of information, hindi katulad nung unang project natin is nilagay lang natin yung firmware natin sa Arduino microcontroller natin, and then pagkatapos, umandar na siya, no? Ito, lagyan natin ng program, ng firmware yung ating Arduino Uno, but then, merong user intervention. So, kasi nga, i-control nga natin yung function. So, may user input po. So, yung sa user input naman, since galing siya sa ibang device, tulad ng laptop or computer, no? So, yung ginagamit natin is itong serial port natin, no? Or serial cable natin. So, pag serial cable, serial communication yung ginagamit. Yun po yung tinatawag na UART. Yun po yung asynchronous receiver transmitter po, no? Yung UART, asynchronous receiver transmitter, no? Serial asynchronous receiver and transmitter. So, yun po yung UART, no? Yun po yung function niya. Pag nasa serial communication ka, nagde-declare tayo nito. So, ito yon, yung declaration natin sa serial communication. After that, yung second part naman, enter natin para may separation po. Yung second part naman, ito po yung dinedeclare niya kung anong pin po ng Arduino Uno yung ginagamit, no? Doon po sa sample natin, ito po yung ginagamit natin dito sa Arduino Uno is pin number 2 at saka pin number 3, no? Yan po yung ginagamit na pin natin. And dito naman sa relay natin is yung ginagamit natin is si input 4 at saka si input 3. So again po, pwede pong magkabaliktad yan. At sa Arduino part, pwede kahit anong pin po yung gagamitin natin. Pwede po natin gamitin from pin number 0 to pin number 13 or port number 13. Pero pag may serial communication tayo, halimbawa gumamit tayo ng Bluetooth, no, for example, so hindi natin pwedeng gamitin si 0 at saka si 1. So kaya nga, yung pinili natin port sa Arduino side is yung port number 0 at saka si port number 2 at saka si port number 3, yung pong pin number 2 or
pin number 3. And then sa connection naman natin kay relay, yung ginamit natin is si input 4 at saka si input number 3. So, pwede din namang input 1 at saka si input 2, no? Ang nangyari po, yung sa last project natin is na-discover natin na may sira ata si relay channel number 1 at saka si number 2. So, yung ginamit natin is number 3 at saka si number 4. At gumana siya, okay? So, since ito, balik tayo, since si pin number 2 at saka si pin number 3 yung gagamitin natin kay Arduino, so initialize na lang natin. Ito, ibig sabihin kasi nito is itong sa default program po niya, yung sa template niya, ibig sabihin po nito is gagamit ka ng pin number 2 hanggang pin number 6. Ito po yung sabi niya, no? So, sa atin, dalawa lang man yung pin na gagamitin natin. So, yung i-initialize natin is si pin number 2 lang at saka si pin number 3. Ayun po. So, sige nga, lagyan natin to. Ikaw, pin number 2 yung gagamitin namin as output port. And then, pin number 3 naman, another output port. So, yung input natin is galing kay laptop, no? Or galing sa computer. So, si serial na yung gagawa niyan, no? So, sa serial communication yan. Okay? So, dito naman sa characteristics function natin or sa void loop natin kung saan aandar siya continually as long as may function, no? As long as may power siya. So, sige nga, iisa-isahin natin to. Ano po bang nangyari dito? So, ito po. Ito yung si F. Siya po yung nag-aabang. Siya po yung nag-aabang kay serial port kung mayroon bang data papasok, no? Kay papunta kay Arduino. Siya po yon. So, ibig sabihin, mayroon if daw, sabi niya, if, ibig sabihin, if mayroong data na papasok, ibig sabihin that is greater than 0. So, it could be 1, 2, or 3 as long as greater than 0. Ibig sabihin po dyan is may data galing sa ibang device papunta kay Arduino. So, if meron daw, ito yung gagawin niya. So, halimbawa, may papasok na data, for example, i-validate yan. So, ibig sabihin, pag may papasok, babasahin yan, no? Babasahin yan. And then, yung data na binasa niya, i-store niya, no? Lagay niya kay invite. Si invite yung lalagyan niya, no? Siya yung lalagyan ng data. So, kung anong data man yun, hindi pa alam ni Arduino, no? Hindi pa alam ng controller natin, ng microcontroller natin, kung anong data yan. So, i-validate yan ni switch. Ito po si switch. So, ito, lagay niya dito si data. Halimbawa, yung input niya is A, for example. Anong gagawin pag A? Ito yon, magha-high raw si number 2. So, magkakaroon ng power si port number 2 ni Arduino. If B naman yung input galing sa keyboard, magha-high si number 3. So on and so forth. So the same story pa rin. If letter E, magha-high si port number 6. So ibig sabihin magkakaroon ng supply po. Now, ano po nangyari under sa default? Sa default, ibig sabihin, pag wala po dito sa option natin, pag wala po, hindi po si A, no? Halimbawa, hindi po si A yung input or hindi po si B yung input. So, automatic po yan, no? Automatic po yan, magbe-break po, magde-default po. Ibig sabihin, ito, lahat po ng pin na konektado o lahat po ng device na konektado kay number 2 papunta kay number 6, ipa-power down na niya, no? Ipa-power down niya or zero niya. So, di ba? Sa dineclare natin kanina, may dalawang device lang po yun, may dalawang port lang po yung gagamitin natin, di ba? Yung sa taas, ito, si port number 2 lang at saka si port number 3 yung gagamitin natin. So, ibig sabihin, dito naman sa option natin, so dalawa din yung gagamitin natin. So, di ba, yung function natin is turn on at saka turning off of the device. So, bali may 4 tayo na options. So, halimbawa, pagkapindot natin ng case ng keyboard number 2, no? Yan po yung magiging input natin from keyboard natin, magha-high si port number 2. So, yan po yung initialize natin na ginamit natin, si port number 2 po yan. And then, halimbawa naman, pag nag-input tayo kay keyboard na number 3, magha-high naman si pin number 3. Okay? So, magkakaroon yan ng value. So, yan po. And then, how about to turn off the port? For example, number 2, si Q for example.
may input tayo na Q. So, ibig sabihin, for example, assign natin, pag nag-input tayo ng Q, si pin number 2 naman yung magto-turn off, no? I-low natin si pin number 2. And then, pag may input tayo na 3, W from the keyboard natin, so magto-turn off si pin number 3. Yan po, yung basic function po natin. So, 4 po, di ba? So, how about yung eto, natira. Pwede natin tong i-delete, no? 4 lang kasi yung gagamiting function natin. Turn on appliance 1, turn off appliance 1, at saka turn on and turn off appliance 2. Yan po yung function natin. Eto naman, pwede naman nating i-manual to. Pag hindi kayo sanay sa for loop, pwede naman nating i-manual to. Pag wala po sa option natin, walang input na 1, walang input na 2 or 3, no? Halimbawa, walang input na 2, walang input na 3, or hindi Q or W yung input. So, may apat na input, valid input lang po tayo, no? Si number 2, keyboard number 2, keyboard number 3, si keyboard Q, at saka si keyboard W. So, yan po yung input natin. So, pag wala dyan, sa apat na yan, magto-turn off automatic lahat yung devices natin, yung ginamit nating ports. So, lagyan natin dito, magto-turn off, right natin. Si port number 2, magto-turn off siya. So, yan po yung ibig sabihin ng low. And then, si port number 3, magto-turn off din si port number 3. So, pag wala doon sa apat na input yung ginawa natin, no? Pag wala doon. Okay? So, ito po. Basahin natin ulit, ha? Siya po yung nagsasaad kung meron bang incoming data coming from other device. Sa device natin is yun po yung laptop natin. And then, pag meron, babasahin niya po yung data and then i-store niya sa variable natin. Dito niya ilalagay. And then, itong variable natin, yung lalagyan natin, ito yung i-validate kung ano po yung naka-store sa kanya. No? Si number 2 ba? From keyboard, number 3 ba? Or letter Q ba? Or little W? So, if 2, 3, and 4, if 2, maghahay, magkakaroon ng voltahe si port number 2. So, kung saan man nakakonekta si port number 2 sa Arduino natin, magti-trigger po yan. So, dito po sa connection natin, ito po ay nakakonekta kay channel number 4. So, iilaw po si device connected to channel number 4. So, pagka-input naman natin ng keyboard 3, from the keyboard sa laptop natin, magha-high si port number 3. So, si port number 3 naman, konektado po sa channel 3 po natin sa device natin. So, kung sino man yung device, ito po yung wiring natin from channel 3. Ito pong wire natin konektado kay channel 4. Kung sino man yung device na connected dyan, iilaw po or gagana po, no? So, again, doon po sa lecture natin previous, is pwedeng electric fan po dito. Pwede pong kahit anong 220 device po yung gagamitin natin dito, okay? So, bago natin i-upload to sa hardware natin, pwede natin i-test to sa simulation natin, di ba? May simulator tayo. Yun pong sa ISIS or sa Bluetooth simulator natin. So, pwede po natin i-test to bago natin i-upload sa hardware natin para masiguro natin na okay yung functionality ng program natin, okay? Turn on muna natin. Open muna natin si Bluetooth. Simple lang po yung gagawin natin. Instead of 220 device yung gagamitin natin sa Bluetooth natin, gagamit tayo ng LED lang, no? Just to test the program. So, yun po. Open po tayo ni, sino ba yun? Si Arduino, okay? Open natin si Arduino 3, Arduino Uno. Ayun. Naka-open na ba? Ayun. And then next, LED lang po yung function natin, no? Yung gagamitin natin na pang-ilaw. Simply para matest lang natin kung gumana ba yung program natin. Pero sa actual natin, gagamitan natin ng relay para hindi na LED yung ating pang-test, no? Gagamitin natin sa testing natin. Kundi yung actual na board lang. Ito, ginamit ko lang to. Enough na kasi to para makita natin yung characteristics ng program natin. Okay? So, lagyan natin ng dalawang LED. Ito po. Saan po to konektado? Konektado po siya kay number 3 at number 2. Yan po yung sa setup natin, no? Sige nga. Number 2, pin number 2 yung isa. Yung isa naman is na kay pin number 3. So, yan po. To complete the circuit po, lagyan po natin ng body ground para po makompleto yung circuit nila. Iilaw po to pag tama yung
gamit natin. And then remember, mayroon tayong serial communication, di ba? So pag may serial communication, dito sa simulation natin, lalagyan natin yan ng serial terminal. Siya po yung mag-a-act as other device, no? Ito po si virtual terminal. Sa virtual terminal naman, pag may virtual communication or pag may serial communication tayo, ito po yung tatandaan nyo ha. Halimbawa, si Bluetooth to, for example. Itong si TX, no? si data transfer, konekta natin kay RX. Yan po. And then vice versa po. Si RX naman kay Arduino, konekta natin kay TX. So yan po yung configuration niya. Okay, so ito po yung model natin sa ating simulator. So next na gagawin natin is iti-test natin yung program. So paano po? Verify muna natin. Para makuha natin si hex file, di ba? Si hex file yung target natin. Lagay natin dito sa ating sample folder para madali nating makita si hex file. Okay, so verify natin. Bantayan na natin yung oras. 2:26 po yung pag-verify natin. Verify po. Ayun, compiling siya. Kung nakita nyo, nagko-compile siya. Pagkatapos po mag-compile nito, magkakaroon po ito ng hex file. Doon po malalagay yung hex file sa temporary file po ng folder sa computer natin. Okay? So, ayun po, naglo-loading pa. Nagko-compile pa siya. So, saan ba natin hahanapin si temporary file? So, meron, ayun po, nag-done complete na po. So, ibig sabihin, may hex file na to. So, saan po natin hahanapin si hex file? So, may shortcut po tayo. Simply Windows R lang po. Open natin yung R natin. And then type %temp%. So, automatic po. Ina-navigate po tayo papunta kay temporary file. Ito po yung address ng temporary file, no? Yan po yung complete address niya. Nasa C, user, Vildin, yung user natin, application data. Hindi po to mag-a-appear kasi naka-hidden po to. Then local, then temp. So, yan po lang. Gawin nyo lang po yung shortcut niya, yung %temp%. Yan po. Compile time natin, nasa 27 yun. Okay, so ito yun. Yung title po is switch. Ito si hex file. Kopyahin lang natin si hex file. Kopyahin natin sa sample folder natin para pag-upload natin sa simulator natin, madali nating mahanap yung file. Okay? So, saan ba? Ito si simulator. Kunin muna natin yung program na ginawa natin, si hex file. Nasa kay sample folder po yun sa desktop natin. Saan ka ba? Ito. Ito yung ginawa natin, si hex file. Okay, so test natin yung program, okay? So, paano ba? Play, no? Start simulation lang po. Ayan po, nag-play po siya. Dapat po lalabas po dito si virtual terminal. Ito po yung parang control natin galing kay laptop. So, input tayo, ano ba yun sa program natin? Pag nag-input tayo ng number 2, iilaw si yung connected kay number 2. Pin number 2. So, the same pa rin, number 3, number 2. Okay? So, kung nakita nyo, umilaw yung connected kay pin number 2. So, okay yung program natin. So, next, input tayo ng number 3 sa keyboard natin. Ayun po, umilaw po yung pangalawang indicator natin. So, ibig sabihin, tama po. So, how about turning off the LED number 2? So, port number 2 po yung ito-turn off natin. Doon po sa program natin, si letter Q po yung ginamit natin. Ayun, so nag-turn off siya. And then, if W naman, mag-turn off si number 3. Yung sinabi ko sa default kanina, halimbawa, nagto-turn on to itong dalawang to, tapos nag-input tayo na hindi kasali sa option natin. Di ba? May 4 lang tayo na valid na option. Yun po si 2, 3, Q at saka si W. No? So, pag wala doon, ito po yung mangyayari. Halimbawa, 4 po yung input natin. Ayun po, automatic po, nagto-turn off po yung dalawang indicator natin. So, yan po yung ibig sabihin ng default natin. No? Pag wala sa option po, yung option natin is 2, 3, Q at saka W. Pag wala po, automatic po, tino-turn off po, pupunta po yung program dito sa default natin. And then ito po yung action natin, to turn off niya yung port number 2 at saka si port number 3. So, imagine niyo if konektado si port number 2 and port number 3 sa relay natin, so magto-turn off yung channel, no? Yung relay channel natin na konektado kay port number 2 at saka kay port number 3. So, yan po yung ibig sabihin, okay? So, since
okay man yung program natin, pwede po nating i-upload to. Pakita natin sa actual natin, no? Upload natin to. For testing muna, sige, upload lang muna natin. Connect natin to sa laptop natin, ha? Automatic to, madidetect to ni laptop. And then mag-a-assign niya ng port automatic. Ayan po, may tunog po. So, upload natin. So, paano ba pag-upload ng code? So, from IDE, papunta kay microcontroller sa Arduino Uno natin. Ito po, may upload option po tayo. Pagka-upload po dyan, ayan, uploading po. Ibig sabihin, nag-upload siya. Kung nakita nyo, nagbi-blink po. Done uploading na po. Ito po yung sabi niya. Done uploading po. Sige, side trip muna tayo. Ibig sabihin po nito, done uploading, tapos na po matransfer yung code natin. Meron pong 5% po, no, sa maximum space ng microcontroller memory natin. So, 5% lang po yung nagamit. Ang maximum po niya is nasa 32, no? 32 megabytes po, yung kilobytes, yung kaya niyang i-handle. So, konti lang po yung 5%. So, kasi po, maliit lang po naman yung program. Okay? So, paano ba? Saan ba makikita dito yung terminal natin? Lagyan muna natin ng Lagyan natin ng power si relay. Huwag muna nating i-connecta yung 220 natin. So, i-observe lang muna natin si relay kung magto-turn on ba siya. Pagka-input natin ng data, ayun po. Yan po si relay. Nag-ilaw po si relay. Ibig sabihin may power na siya. Konektado po to kay pin number 2 at saka pin number 3. Ayun po. Again, sa connection po nito, nasa lecture, fast lecture po natin. Pwede po nyong balikan yon. Okay, so open po natin yung terminal natin. So, saan ba i-open yung terminal? Na kay Arduino IDE, ito po. Para po siyang search icon yung ginamit. Pag hinover nyo po yung, yung cursor niya, lalabas po yung label niya na serial monitor. Siya po yung equivalent ng virtual terminal natin kanina sa simulation natin. Okay? So, palakihan nga natin. Nasa upper right corner po, ito po yung serial monitor natin. Okay? So, pagka-open natin ng serial monitor, lalabas po yung kung saan tayo mag-i-input ng value. Ayun po, lumabas po siya. Okay? So, kanina sa program natin, kung nakita nyo, yung sa serial communication natin, gumamit tayo sa declaration natin, gumamit tayo ng 9,600 bit rate. Yun po. Ibang tawag po nito, tinatawag po ito na baud rate or bit rate po, kung gaano kabilis po yung pagka-transfer ng data po. So, para ito po yung magiging timing nila. Sa serial monitor naman natin, kung nakita nyo, saan ba? Eto. Kung nakita nyo sa serial monitor natin, yung bit rate or baud rate po, ayun po, nasa 9,600 po. Pwede po naman palitan to, pero dapat coincide po to sa setup natin doon po sa program natin para po may timing po yung communication nila. So, ang mangyari po, pag hindi sila timing, mayroon pong delay or mayroon pong collision of information or baka po hindi mabasa lahat yung data na transfer from laptop nyo papunta kay Arduino. So, yan po yung importante. Dapat yung bit rate niya is coincide sa program natin, no? Kung paano natin dineclare sa program natin. And then, ito po, may new line, CR or the carriage return or NL or the CR. New line or inner CR. So, yung gagamitin lang po natin is itong no line ending para po hindi ma-turn off, no? Hindi mawala yung data natin kasi pag hindi to no line ending, pagka-input natin, automatic magbi-blink lang siya and then magto-turn off siya. Hindi siya permanenting naka-depende sa input. Okay? Inputan natin. Number 2 po from keyboard. Ayun, nag-react po si pin number 2 na konektado kay channel 4. Inputan po natin si 3. Input natin si keyboard 3. Ayun po, nag-react naman si pin number 2 na pin number 3 na konektado kay channel 4. Ibig sabihin, gumana po siya. Okay? So, turn off natin yung W, yung Q pala. Ayun po, pagka-enter natin, na-turn off si channel 4. Okay, yung ilaw kasi, ibig sabihin, nag-turn off po yan. And then W, nag-turn off si channel 3. Yan po, so gumana po yung program natin. May communication po galing kay Arduino at saka kay relay. So, yung sa sunod natin gawin is
ito turn on natin kung i-connecta natin si 220 VAC natin. Ito po yung dalawang ilaw natin. Okay, so since gumana sila, turn on natin to. Lagyan natin to ng power. Ito po, may power po para kay outlet po to. Ayan. So, ito po yung power papunta kay outlet na i-allow ni relay pag may trigger. Ito. So, lagay natin yung dalawang device natin, sa 220 device na ilaw natin, papunta sa outlet natin. Okay? So, tignan nyo po. Pagka-turn on natin, check na natin ha. Yan po. So, pagka-turn on natin kay device number 1, saan ba nakakonekta to? Itong wire na to, ito pala si channel 3. Ito si channel 3, so ito si device number 2. Ito si channel 4, ito si device number 1. So, halimbawa, turn on natin si device number 1, ito po, 2 yung input natin. Ayun po, naka-turn on po siya. So, ibig sabihin, from Arduino po, nag-output tayo ng high or 5 volts. Ito po. Ito po si number 2 sa program natin. And then, tinitrigger po niya si relay. And then, tino-turn on niya si 220 AC. Okay? So, turn on ulit natin si device number 2, si channel number 3 po. Input po tayo ng 3 value. Ayan po, nagto-turn on po yung dalawang AC natin. So, the same pa rin. Yun po sa simulation natin. Tino-turn off natin si device number 1. Ito po, gamit yung Q as input natin. Nagto-turn off po yan. And then similarly, pag W naman yung input natin, nagto-turn off po yung isang device natin. So, ibig sabihin, may remote control na po tayo. Galing kay laptop, nire-remote natin yung appliances natin gamit yung laptop natin. So, ano po yung application ito? Halimbawa, gawin nating wireless to. So, instead of using cable wire or printer cable, no? Instead of using printer cable, ito pong blue, pwede po natin gamitan ng Bluetooth to. So, sa other project naman natin, gagawin natin wireless to, gamitan natin ng Bluetooth. So, pwede natin i-control gamit yung laptop na naka-wireless or gamit yung cellphone na naka-wireless as long as connected siya sa Bluetooth. Okay? So, yung second testing naman natin, halimbawa, naka-under po yung dalawa, panarin natin. Ayun po. Tapos, nag-input tayo na wala sa 4 na valid input natin. So, automatic po, magto-turn off po itong dalawang to. Yan po. So, kahit sino man yung naka-turn on, basta sundan natin na hindi valid na input, magto-turn off po yan. Automatic po yan. So, yan po yung sa program niya. Okay? So, tapos po na po tayo. No? Ito po yung part kung saan, ito po yung party, lagyan natin ng lagyan natin ng shape para makita natin. Anong shape ba? Ito. Ito po yung part na to. Okay? Hindi kasali po. Hindi po natin kasali si hanggang dito lang po, no? Ayun. Saan ba? Ito po, sila po. Sila po yung ginawa natin ngayon, no? Ngayong araw na to. From computer po na magiging server natin. But as of this moment po naman, hindi pa to server yung ginamit natin. Pero sa future na lecture natin, gagawin po natin server tong computer na to, no? Para po makonekta natin sa internet. So yung ginawa nating program, yung ginawa natin ngayon is kinonekta natin si Arduino kay computer. Ito po yung desktop natin. Desktop po yung sa picture. Pero sa actual natin is gumamit tayo ng laptop. Then Arduino to ito po kay relay. Then relay po sa appliances natin. Okay? So yan po yung ginamit natin. Now, yung sabi ko, pwede namang gamitan natin ng ibang 220, no? Halimbawa, palitan po natin tong ilaw na to. Instead na ilaw yung gagamitin natin, palitan po natin ng electric fan. So, for a while lang palitan natin ng electric fan yung device natin. Tanggalin muna natin yung ito. Halimbawa, ito si device number 1. Tanggalin natin to. Palitan natin to kay electric fan. Okay? No? Tinanggal natin si device 1, ito. Tinanggal natin, pinalitan natin kay electric fan. Ito po si electric fan. So, mangyari po nito,
aandar po si electric fan pag may input po tayo. Ano pong input si electric fan? Nasa input number 2 po, nasa device number 1 kasi si electric fan, no? Pag input natin ng 2, aandar po si electric fan. Ayan po, kung nakita nyo, umandar po si electric fan. Hindi nga lang ayun, kung nakita nyo, umaandar po si electric fan, di ba? Pwede nating pailawin itong number 2. Input tayo ng 3. Ayan po. So, umandar po si electric fan as our device number 1. And then, umandar din naman si device number 2, yung ilaw natin. So, pag patayin natin si electric fan, turn off natin, W po yung input natin. Baliktad. Hindi pala W si electric fan. Si electric fan is si Q pala. Ayan po. Naka-turn off na po si electric fan natin. So, yun po. Yun po yung purpose ng wiring natin. Yun po sa previous lecture natin kung bakit natin ginamitan ng outlet po. Para hindi po fix yung device natin, pwede nating palitan as long as 220 po siya. So, pwede po natin siyang ilagay sa outlet natin. So, ito po yun. Si electric fan po, pwede po yung i-turn on and turn off natin. I-remote natin gamit yung laptop natin. Yan po. And then, pag input natin ng 3, iilaw na naman. So, etong si ilaw, pwede din natin palitan to. Pwede itong television natin, air conditioner natin, or kahit anong 220 device na isip, pwede po nating ipalit yan. Okay? So, turn off natin. Ayan po, no? So, yan po yung nangyari. So, again po, saan party po ng project natin to nangyari? Dito po, no? Ayan po, may sumabog. Balloon. So, eto. Sa computer natin, kinonekta natin papunta kay Arduino, papunta kay relay, papunta kay device naman. Yung sarili wiring natin, nilagyan natin ng outlet para pwede nating palitan kahit anong device po. Okay? So, yun po. So, pag may tanong po, mag-post lang po kayo doon po sa comment section natin. So, next lecture po natin, pag-uusapan po natin kung paano natin in-interface yung sa database at saka yung local program sa computer natin para may update po, pwedeng ma-update ang database, no? Yun pong database kasi yan po yung gagamitin sa online application natin. And then si database, dapat ma-access natin sa server computer natin kasi nga, sa server computer natin, siya yung may access kay Arduino na may connection kay AC devices natin. Okay? So, I think hanggang dito na lang po. So, maraming salamat po sa pagsubaybay mga kaibigan. So, huwag po kalimutang mag-like and mag-subscribe po sa channel natin. Okay? So, pwede po nyo i-share po yung channel natin, Chris Bill Channel po. So, subscribe lang kayo. Antay lang kayo sa mga next lecture natin hanggang sa mabuo natin tong lecture natin. Okay? Or yung project natin. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Goodbye!